different folks with different strokes. May kanya-kanya ho estilo, may kanya-kanya hong mga, sabihin na ho natin, either sila ho'y dekahon, if not, hindi ho sila doon naniniwala sa dekahon. Yung mga, kung mag-isip, out of the box, at yun ho mga sinasabing in-box. Ano ang issue ngayon, mga bossing? Sa boycott pa rin. Status quo, ayaw pa rin magpa-interview ni Digong sa mga media at talagang ayaw niya, sabi niya, no talk, no mistake, more talk, more mistake. Marami hong iba kasi, mga hindi ho pabor sa ginawa hong pag-boycott ni Digong. You have the right to express your opinion, you have the right to feel that way, but you can't force the guy. Hindi niyo pwedeng pilitin na humarap sa inyo kung ayaw. Well, just take it there. May mga nagtatanong ho kasi, may tama ba? In a way, wala naman ho sa Constitution na nagsasabing kung hindi ho makipag-interview, magpapa-interview yung Pangulo, karapatan na, parang paglabag na sa karapatan ng media. Ayaw ho magbigay ng balita, ayaw makipag-usap. Karapatan niyo rin ho na hindi niyo po pwedeng, hindi kayo sasagutin. Meron hong ibang sasabi, aboy, teka muna, kung ganyan, idadaan doon sa Channel 4. At pagkatapos, doon na lang, parang sinasala ninyo. Tanong, may magagawa ka ba kung gano'n ang gusto? Dapat siguro, ginawa nyo, nag-boycott na lang sana. Para nang sa gano'n, nakita ninyo kung anong reaksyon. Nangyari ho kasi kung sino pa yung mga hindi taga-loob, kung sino pa yung mga taga-labas, kung sino pa yung mga gate crusher, yung mga border with no border ng mga reporter na yung mga putok sa buho kayo. Manawagan kayo na parang ang dating mga bobo yung mga nasa Pilipinas ng mga media. Can you imagine that? I mean, who's inciting? Sino ho nag-uudyok? Sino ho nag-udyok ba? Balikan ho natin. Ang nag-udyok, hindi taga rito. Tayo ho sa media rito sa Pilipinas, parang uudyokin na wag i-boycott ang press ko nitong si Duterte. Sino ba itong mga utot na to na nagsasalita ng ganyan? Ngayon, ang iba naman ho sa atin, nabahagang buntot. Sana sinabihan niyo diretsa, oy, makinig ka. Shut up. Just, if you want to go and boycott, just get out. Di ba? Hayaan nyo kami, trabaho namin to eh. Some point ho natin dito, ganun ho nag-umpisa. Let's talk about in-the-box media. Tsaka yung out of the box. Yung in-the-box medyo, ito hong sasabihin ho, dekahon. Kung magtanong, ay dekahon din. Kaya yung kanilang dekahon na tanong, ina-expect ho nilang dekahon na sagot. Ito yung mga, may kanta ho na, Grease nung araw. Grease is the word, di ba? Conventionality belongs to yesterday. So marami yung nagsasabi, wala rin yan. Huhu pa rin yung tampo ni Digong. I don't really care kung si Digong ho'y magtatampo or patuloy siya magtampo hanggat sa matapos ang kanyang termino. Kung ayaw niya makipag-interview sa media, well, dyan na makikita kung sino magagaling. Hindi ho pa din natin sabihin, sinasala, nawawala na yung galing namin sa pagiging yung scoop. Scoopin natin yung mga mukha ninyo eh. Ang scoop kasi, you happen to be there in the right place in the right time. Nobody was there, so scoop mo yun. Ang scoop kasi hindi nangyayari sa press conference and then you ask stupid question, then you deserve a stupid answer. You can't make a scoop when everybody is there. Scoop means you do due diligence na hindi ginagawa ng iba kaya nakukuha mo yung scoop. Do you understand the meaning of scoop? Hindi ho ba? Baka nakasanayin nyo tabo media, tinatabo nyo na lang, ini-scoop nyo sa tabo, tapos sharing stories. There's nothing wrong with that. Si Duterte, out of the box, mga bossing. Ayaw niya ng mga sinasabing conventional. Nakikita niyo naman ho siguro, he loves talking. He loves to be in the presence of people and he talks, ask question, he's gonna answer you. But, there's one thing. Here's the word of caution. If you're in the business of communication, you better understand the meaning of tonality, the meaning of voice, and the meaning of facial expression or body language. May mga iba kasi na akala ang pagiging media, pag yung bangaw na nakatungtong sa kalabaw, ang tingin nila, kalabaw na rin yung bangaw. Just because nandyan ka sa istasyon mo or nandyan ka sa dyaryo mo o nandyan ka sa malaking radyo mo, sing laki ng kalabaw, ikaw isang bangaw, kalabaw na rin. That's what you call entitlement.
by way of carrying a badge of your network. That's okay. I mean, carry the badge of your network, carry it big, but carry it with respect. Dahil hospitable kasi yung pagtatanong, sa tonong na yung pagtatanong, sa boses na yung pagtatanong, at sa inaasta ng yung pagmumukha ng pagtatanong, baka kasi nakakaloko ka. That's the business of communication. Dalawang bagay lang yan, yung tagapagtanong at tinatanong. Yung tagapagtanong, medyo hindi niya inayos yung kanyang tono, hindi niya inayos yung boses niya, hindi niya inayos yung kanyang pag-aasta sa kanyang pagmumukha. Ang dating noon, doon ka huhusgahan ng taong mapipikon dahil siya ang iyong tinatanong dahil ikay tagapagtanong. Get it?